Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's nangyari po kahapon yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally dyan po sa Cuneta, Astrodome dyan po sa Pasay. At bumanat naman si Presidente Bongbong Marcos. Minsan nalakas din mga sarneto ni Presidente, no? Minsan talaga bumabanat din At binanatan niya si Rodrigo Duterte. Kasi nung nakaraan, dun po sa rally ng mga padapa senators, sabi ni Duterte, ay siguro kinakailangan na nating gurgurin at least 15 senators para makapasok yung mga kandidato niya. Kandidato niya na hindi pumapasok sa top 12. Isa lang ang medyo may pag-asa, si Bongo. The rest, mga kababayan. Kahit ito nga papansing si Marco Beta, mga kababayan, hindi po pumapasok sa top 12. Ibig sabihin, ayaw po talaga sa kanila ng taong bayan. At sabi ni Duterte, ang tanging paraan para makapasok sila, ipagurgor yung 15 na nandyan po sa taas. Kasi nga po, wala sila 16 pababa ng rango nila. 16 pababa ang rango nila So hindi talaga sila makapasok. So kinakailangan may mangyari dun sa 15 nasa taas. At ito po yun mga kababayan yung video. Kung mapapansin niyo dito sa ating screen, nandyan po yung mga mayors ng iba't ibang lugar dyan po sa NCR. Nakita ko po ito Mayor ng San Juan. Nandyan po yung Mayor ng San Juan. Sigurado Mayor ng Pasay nandyan. At nandyan din po si Mayor Hani Lacuna ng lungsod ng Maynila. Ito mga kababayan, tingnan nyo sa aking mouse. Ayan po yung mouse mga kababayan. So nandyan po si Mayor Hani Lacuna, si Zamora ng San Juan. At ito po siguro yung mga upuan ng mga mayors dyan po sa NCR. So suportado po ni Mayor Hani Lacuna ang Administrasyong Marcos. At the same time, suportado po ng Administrasyong Marcos ang local government ng Maynila under Mayor Hani Lacuna. Kaya kung ako sa inyo, mga kababayan, mga batang Maynila, sa darating na eleksyon ngayong Mayo, piliin po ninyo yung sumusuporta sa gobyerno at sinusuportahan ng gobyerno. Kasi kapag yung sinuportahan ninyo, yung kumakalaban sa gobyerno at hindi sinusuportahan ng gobyerno, kawawa po ang inyong lungsod. May hirapan po kayo makatanggap ng mga benepisyo. Real talk lang mga kababayan. Kasi kung ang maging mayor ng Maynila, ang nasa paligid ay pawang kumukontra sa gobyerno at gusto nga agawin ng kapangyarihan sa gobyerno, hindi po susuportahan niya ng administrasyon. Kaya maging mautak kayo mga kababayan, isip-isip. Hindi po nadadala yan sa papugian. Hindi porke malinis yung lungsod ninyo, ibig sabihin niyan ay maunlad na. Iba po yung malinis sa maunlad. Kinakailangan po magaling po mag-budget, magaling po mamuno ang inyong ilalagay na mayor dyan. Hindi po yung magbibenta na magbibenta at mangungutang ng mangungutang. Kinakailangan po yung magaling at yung nakatanggap na po ng Good Governance Award. Ayun po, ang ilagay po natin dyan po sa lungsod ng Maynila at wala pong iba yan kundi si Mayor Hani Lacuna at ang buong ticket ng Asenso Manileño. Alright. Ito mga kababayan, pakinggan natin saglit itong banat ni Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte. Minsan talaga iba rin to si lakas din mga san ni Presidente. Ito panoorin po natin. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipinas. Tama si Andrew E. Ano ang sigaw? 12! 12! 12! Magandang gabi po sa inyo. Ay, nandun si Amy Marcos Nandun si Amy Marcos Akala ko ba ayaw mo dyan? Pero nandun po si Amy Marcos mga kababayan dyan po sa
rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kahapon po sa Cuneta Astrodome. Kapasay, mga taga Metro Manila. At nabisita po tayo na marami na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. Magsiupo po tayo at mga 2 oras itong speech ko. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita nyo naman po, narinig nyo po ang programa ng ating mga kandidato. Ay, nawala. Nangyari. Tiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Okay, so yun mga kababayan, yun lang naman gusto ko parinig sa inyo. Yung pagdating ni Presidente Marcos sa pagtayo niya dyan sa pulpito, tinignan niya yung kanyang mga senatoriables. Ilan to? Kompleto pa? So wala pa nasasabukan ng Granada. Dahil nga po, di ba sabi ni Duterte, kinakailangan maggurgur sila ng 15 senators para makapwesto dyan po sa sa top 12. Dyan po sa Senate race. Kompleto naman daw. Wala pa namang binobomba dito po sa kanilang grupo. Ito mga kababayan, sabi nung iba, biro daw. Pero maraming nag-react mga kababayan. Si Risa Ontiveros, si Coco Pimentel, sabi nga hindi ang kumpiyansa isang dating presidente na magsalita ng ganyan. Although sabi ng biro daw meron kasi mga siraulo mga taga-suporta ito, si Duterte, na lahat ng sinasabi niya pinaniniwalaan. At kung may kakayanan sila, tinutupad o tinutotohanan yung mga sinasabi ni Duterte. Ngayon po yung nakakatakot kasi marami siyang mga tagasunod na baka mga bangag na rin. At isiping totoo yung kanyang sinasabi. Diba? Ito naman, itong dalawang talagang panatiko ni Duterte, si Bato de la Rosa kasi si Padilla. Ito nga, sabi nila biro daw. Sabi ni Bato, kilala naman si Pangulong Duterte kung paano yan magsalita, magbiro. Kung may balak siyang patayin, bakit sasabihin pa niya, national TV? Patayin. Very clear na nagbibiro lang, nagpapatawa lang ang yung tao. Ganun pa lang pagpapatawa. Ganun na pala ang paraan ng pagpapatawa. Nakakatawa ba yun? Nakakatawa dun sa mga tanga-tangang mga DDS. Nakakatawa. Yung sabi mo na paigugurgur mo yung mga tao, nakakatawa. Siraulo rin pala to si Bato Ang problema dyan, walang 15 senators na nasaktan. Ang nasaktan ang CIDG. Kasi nga, nagsampa si General Torre ng kaso Hindi, ang trabaho naman ni Torre, kaya naman siya nagsampa ng kaso dahil gusto niya lang ingatan ang kaligtasan ng bawat isang Pilipino. Hindi lamang yung mga pinagbantaan niyang 15 senators, maging, kasi siya pulis ka Diba? Kapag ikaw ay pulis, siyempre, everything na sinasabi, yung mga pagpatay, paggurgur, hindi mo iti-take lightly yan. Kasi baka totoo na sinasabi, pabirong sinabi, pero baka totoo na. Dapat ganun ang utak ng isang pulis. Hindi itong si Bato de la Rosa na turingan kang PNP chief dati. Tapos ganyan ang mga sinasabi mo. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, walang kwenta to Si Bato de la Rosa Kaya hindi ka makapasok sa top 12 Wala nang naniniwala sa iyo sabi naman nito, isa pang tulongges. si Robin Padilla. Ako na po nagsasabi sa inyo, former President Rodrigo Duterte is not a violent man. Ano lang?
hindi violente, kaya pala ilan ang naging biktima ng war on drugs. War on drugs kuno. Ilan ang naging biktima? 30,000 mahigit. Hindi raw violent man. Pero siya mismo, si Duterte mismo nagsabi na meron siya nga ginurgur sa harapan niya. Tanga-tanga rin. Guys, mga kababayan, ha? Susunod na pagkakataon na ito si Robin Padilla, itumakbo. Alam nyo na kung saan na ilalaglag to. Laglag na natin sa kangkungan to. Wala po talaga tayo maaasahang maayos dito kay Padilla. Hindi ra violent man. Si Duterte napakabait po at religious ang taong yan. Behind the curtain of politics, religious daw. Religious. Religious doon sa kay OJC. Ha? Meron kang VIP doon sa baba, di ba? Nakita nyo sa underground, may mga VIP rooms. Walang ya. Paumanin po sa mga nasaktan kung may legal liability, ay harapin po ito ni Mayor. Pinanganak na handa naman lagi si Digong. Ay, pagtatanggol ni Robin Padilla, itong dalawa talaga sarap paguntugin. Talagang todo tanggol kay Duterte. Alam nyo, dapat, sabi ko sa inyo, huwag na kayo mag-senator. Total, ang trabaho nyo, ginagawa nyo dyan, puro pansariling kapakanan, puro pagtatanggol kay Duterte. Hindi ba pwedeng taong bayan naman ang ipagtanggol ninyo? Taong bayan naman ang unahin ninyo? Mga putik kaya. Wala talaga kaming maasahan sa inyo. O kaya mga kababayan, doon sa rally kahapon, pinatamaan ni Pangulong Bongbong Marcos si Duterte. At talaga naman binilang niya isa-isa. Teka, kompleto pa ba? Wala pa ba nasabungan? Yan po mga kababayan yung ganap kahapon po dyan po sa Cuneta Astrodome. At take note, Cuneta Astrodome, punong-puno. Hindi katulad ng kanilang rally ng Padapa sa Club Pilipino, napakaliit nun. Hindi kasi mapupuno yun, kaya ayun lang ang kinuha nilang venue. Hindi katulad nito, Cuneta Astrodome, punong-puno. At nandun po, siya po ay suportado ng mga mayors yan po sa NCR, mga kababayan. Suportado po siya ni Zamora, mayor ng Pasay at mayor ng Luzon ng Maynila. Hindi ko pa nakita yung iba ron Pero suportado po kasi ng suportado ng local government ang national government. At ganun din, suportado ng national government ang local government. Especially dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya muli, paalala ko lang sa Batang Maynila, wag po kayo doon sa Tolonges. Wag po kayo doon sa kumakalaban sa gobyerno. Doon po tayo sa sumusuporta sa gobyerno upang sa ganun masarap po ang buhay ng mga Manileño dahil hindi po mahihirapan ang pamunuan ng mayor na lumapit sa national government. Yan po ay mangyayari kapag si Hani Lacuna po ang inyong pinili bilang mayor ng Maynila. Okay, so ilan po mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.